8.1 million views. So, ito yung gagawa natin ng tutorial. So, bago tayo mag-proceed dun sa ating video shoot, dapat may naka-ready tayong ganitong props. So, folder weight siya na gugupitin natin siya ng pahaba. And then, lalagyan natin ng tape dito sa gitna. So, ito yung ididikit natin doon sa motor natin. So, ayan. Isa na tayo. And first, dapat naka-ready na yung ating tatlong application. Ito yung CapCut, KineMaster, and then yung background eraser natin. So, ito yung video shoot natin. Dapat ganito siya. So, dalawa tayo dapat yan. Hindi nakaabang yung isa. Tatanggalin yung props, and then alis sa screen. So, next yung nakamotor. So, tutuloy siya ng abante, and then alis din siya sa screen. So, dapat ganun ang ating tema. Open natin yung CapCut natin. New project tayo. So, yun. Ito yung ating video shoot. So, tinanggal ko na yung music niya. So, nakamute na siya. Play muna natin. So, gagamitin natin yung empty screen dyan. So, yan. Okay. Balik natin sa umpisa. So, hilahin natin pakaliwa. Tempo natin dun sa lumabas tayo dun sa screen. Yan. Yung saktong kukunin na yung props natin. So, click natin yung main media, then split. Split tayo. So, and then, pagka-split, scroll natin pakaliwa itong tool sa baba. Yan. Hanapin natin yung press. Yan. Click natin yung press. And then, balik natin ulit yung tool sa baba. Hanapin naman natin yung overlay. Ayan. So, ayan. Pa-overlay na siya. And then, so, bawasan natin yung overlay natin. Bawasan lang natin, baba natin. Play natin muna. So, ayun, wala na siya. So, kung ganyan siya, goods na siya. So, then, click natin ulit yung overlay. And then, mask. Hanapin natin yung mask. So, yan, mask. So, piliin natin yung rectangle. So, yan. So, hilahin natin siya ng konti dito sa props. Dapat sakop yung props. Sasakupin natin yung props. Yan. Ganyan. And then, click natin check. Yan. So, play natin. So, ayun. Mangyayari is kita yung ulo natin dyan. So, next is gagawa natin. Tatakpan natin yung ulo natin. So, click natin ulit yung overlay. So, then yung duplicate. Ayan. So, after na ma-duplicate, ayan. Hilahin natin. Tatapat lang natin sa unang overlay. Yan. So, nakatapat na siya. Click natin yung last overlay na yan. Ayan. Then, punta tayo ulit yung mask. Ayan. So, idadrag natin siya pataas. Tatakpan natin yung parting ulo natin. Ayan. Siguro dyan siya. Ayan. So, tignan natin kung natakpan nga siya. Ayan. Check na natin. So, play natin. So, ayan. Okay. Natakpan na siya. So, ayan. So, proceed na tayo sa parting padulo. Ayan. Hindi naman sa magte-take off na yung motor natin. Oops. Dandan lang. Balik natin. Sa temang palipad na yung motor natin. So, ayan. Hanap lang tayo ng tamang timing. Click natin yung ating main media. Ayan. Then, split ulit. So, ngayon, pupunta naman tayo dun sa empty screen natin. Pagka-split, hilahin natin kaliwa. Ayan. Ito, itong parting dulo, click natin. So, and then, split ulit tayo. And then, press. Hanapin ulit natin press. Ayun. And then, balik. Yung scroll natin ulit pa kanan. Hanapin natin yung overlay. Ayan. So, ito na yung overlay natin. Hilahin natin yung overlay natin pakaliwa. Itatapat natin dun sa in-split natin. Yan, dapat sakto lang siya doon sa guhit. So, play natin, tingnan natin yung magiging itsura niya. So, ayan. So, makikita nyo, halata, gumalaw yung ulap saka yung mga damo. Yan. So, ngayon, gagawin natin siya ng paraan. Click natin yung overlay natin. So, habaan natin doon sa tema na wala na tayo sa screen. So, yan. Dapat lang ganyan siguro. So, drag natin yung ating overlay. Hanggang doon sa wala na tayo sa screen. Yan. So, balik tayo sa umpisa ng ating overlay.
So, click natin siya. So, mas tayo. Ayan, mas. So, pipiliin natin ngayon yung circle. So, ayan. And then, animation tayo. Click natin plus line dito sa kanan. Ayan. And then, drag natin ang dahan-dahan. Kaliwa. Ayan. So, hanggang sa lumabas yung motor natin. Oops. Susundan natin yung motor natin. Balik natin. Ayan. So, takpan natin yung motor natin. Ayan. So, automatic magkakaroon siya ng pula. Yun yung animation. So, hila ulit pa kaliwa. Ayan. Oops. Lumabas na ulit yung motor. Balik natin konti. So, hilaan natin yung circle mask natin. Ayan. So, ayan. Hila uli. Pakaliwa. Oops. Lumabas uli. Balik. So, ano na natin sa tabi para sure na matakpan na siya. So, ayan. Okay na. Back natin ng isa para mawala na dun sa ating mask. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, hindi na siya halata. Smooth na siya. Ayan. So, smooth na siya hanggang dulo. So, ayan. So, after nyan, so, tanggalin lang natin yung logong CapCut. Then, save na natin siya. So, set natin sa 1080p. So, frame rate is 30. Yan. Then, export. Ayan. Yung na-export nating project. So, ito siya. Tingnan natin yung result niya. So, ayan. Yan na yung result niya. So, yun. Smooth na siya. Ito naman tayo sa KineMaster. Create new project. And then, aspect ratio natin is 9:16. Hanapin natin yung in-export natin sa CapCut. So, ito siya. So, back. Ayan. Ayan. I think, bawasan natin dyan. Gawin na lang natin 14 seconds. So, split. Then, delete natin yan. Dulong yan. Ayan. Natin pakaliwa. Ayan. Tapat lang natin sa temang yan. 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 So, yan. So, kukunin natin ng save and capture yan. So, ito. Parting kaliwa. Itong tools dito. Yan. Yung parang camera yan. Click natin yan. Then, yung capture and save. So, click natin yan. Yan. So, and then, drag ulit tayo pakaliwa. Yung parte namang mawawala tayo sa screen. Save and capture din natin yan. So, ayan. Siguro ito na yan. So, save and capture natin. Kagaya nung kanina. Capture and save. Yan. Back muna tayo. Ayan lang natin naka-open tong KineMaster. So, punta tayo sa menu natin. So, punta naman tayo dun sa third application natin, yung background eraser. So, open natin yan. Load photo yan. So, itong una natin muna. Unahin natin itong unang capture and save natin. Yan. Titira lang natin is yung ating props. Yung folder white. Yan. Dapat siya lang yung matira. So, done. So, umpisa na tayo mga guys. Yan. Guys natin. Ititira lang natin yung props natin. So, yung folder. So, guys natin guys. So, ito na yung result ng ating in-erase. So, natira lang yung props natin, yung folder white natin. So, dyan natin. Click natin yung number 3 and then save. So, finish. So, yan. Ito siya. So, isenter natin siya dito sa guhit na kulay pink. So, dapat masinter natin siya. So, sinter lang natin siya. Sisinter natin siya. So, kung gitna na siya, dyan natin. So, done. Yan. Number 3 and then save. Yan. Finish. So, next is yung pangalawang save and capture natin. So, ito yun. Yan. So, erase din natin. Ang ititira naman natin is yung buong nakatsakay tayo sa motor. So, done. So, start na tayo mag-erase. Yan. Erase lang natin siya. Ititira lang yung nakasakay tayo sa motor. So, yan. Hindi natin zoom yan para mabilis ang pag-erase natin. So, done. Number 3 and then save. So, finish ulit. Ngayon, babalik na tayo dun sa ating KineMaster. So, back muna natin ng isa. So, mag-create tayo ng new project. Click natin yung create new. So, aspect ratio 9:16. Yan. Each asset tayo. So, itong block, piliin natin. And then, baguhin natin yung kulay. So, gawin natin siyang green. So, yan. Then, check. Yan. Duration is 9 seconds siguro. Lagay natin sa 9 seconds. So, and then, layer.
So, media, so, insert natin yung in-erase background natin na props. So, ito siya. Yan. So, X. Yan. Play natin. So, yan. Pa natin siya. Yan. Click natin. And then, overall animation. So, hanapin natin yung clockwise. So, adjust pa natin yung duration niya. So, gawin natin siguro 15 yan. So, same din yung layer. So, adjust din natin. Ayan. Save natin. Ayan. Save as a video. Create new project ulit tayo. Ulit tayo ng project. So, insert natin yung sinave natin kanina. Ayan. X. Ayan. So, pabibilisin natin yung ikot niya. Ayan. Click natin yung ating main media. Ayan. Speed. Ayan. So, adjust natin yung speed. Ayan. Tapos dyan, sa 1.5 na yan. Tingnan natin kung bibili siya. So, ayan. Bilis na yung ikot niya. Natin siyang i-save. So, save natin siya. Create ulit tayo ng another project. So, create new project ulit. 9:16 yung aspect ratio natin. It's asset ulit. Then yung kulay black. So, gawin natin siyang green yan. Okay. So, punta ulit tayo sa I think mga 10 seconds na lang muna tayo. Ayan. And then, layer tayo. So, media. Natin yung ating in-erase background. Yung katawan lang na nakasakay sa motor. Ayan. Hanapin natin siya. So, ito siya. Ayan. Split screen natin. Full screen natin siya. Ayan. So, full screen na siya. So, yung haba ng ating layer. So, itapat natin din sa main media natin. Ayan. Dapat magkasing haba siya. Ayan. Insert natin yung ating props na umiikot. Export natin dito sa KineMaster din. Ayan. So, yung umiikot. So, ito siya. Ayan. Tanggalin natin yung green screen niya. Chroma key, and then, yan, enable. I-attach natin dun sa likod ng motor. Yung props natin. So, lakihan natin. Yan, para maganda yung editing natin. Yan. So, estimate na lang natin yung size niya. I-estimate natin. So, ilalagay natin yan dyan sa likod ng motor. Kung saan yung parting idinikit natin siya dun sa unang video shoot natin. So, estimate na lang natin yung size niya. Yan. Yan. So, tapat lang natin dyan. Yan. So, back tayo. Play na ulit natin. So, try natin siyang i-play. Yun. So, maganda na siyang tingnan, no? Ayan. Surang lilipad na siya. So, yan. So, after nyan, save ulit tayo. Yan. Save ulit tayo. So, medyo tiyaga lang, guys. Medyo matagal talaga itong editing na to. Tatlong application siya, eh. So, Google tayo ng oras dito. So, yan. So, back ulit tayo again. Back ulit. So, ngayon, pupunta na tayo dun sa unang project natin. So, hanapin natin yung unang project natin kanina. Yan, ito siya. So, itatapat natin siya dyan sa dinikit siya. Yan. Sa parting mawawala na yung ano niya, yung props na dikit natin. So, tapat lang natin dyan. Tandaan na, oops. Yan. So, siguro dyan yun. Layer tayo. Click natin. Erase background natin. So, yung hindi pa siya gumagalaw. Ayan. X, yan. Full screen natin. Yan. So, ito yung hindi pa siya gumagalaw. Ayan. Play natin. Tingnan natin yung itsura niya. Yan. Oops. Tignan naman natin dyan sa parting nalo na niya yung props natin. So, click natin yung layer. Then, trim in split. So, split. Delete natin yung yan. Yung parting kanan. Yan. So, tingnan muna natin. Play muna natin. Yun. So, yan. Tapat lang natin dyan. Yan. Dyan sa dulo ng layer natin. So, and then, layer ulit tayo. Yan, layer. So, yan. Dyan na natin ilalagay yung umiikot na props natin. Yung sinave natin sa KineMaster kanina. So, I think ito yon. Yan. So, yan. So, tanggalin muna natin yung green screen niya. So, hanapin natin yung chroma key. Yan. Enable. Yan.
Timplan lang natin. So, tapat natin siya dyan. So, I think yan na yun. So, back natin ng isa. Play natin. Yan. Kita nyo guys, sakto. Yan. So, play lang natin. Oops. So, i-play muna natin siya hanggang dun sa mawawala na siya dun sa screen. Yan. So, I think dyan natin puputulan yung layer natin. Tapat lang natin sa mawawala na siya. Yan. Babawasan natin yung ating layer. I-trim natin siya. Split. Yan. Delete natin yung parting kanan. So, yan. Isa tayo dun sa ating layer. Yan. Play muna natin. So, yan. Spot na siya. So, ngayon, mag-animation tayo. So, itong parting parang susi dito sa kaliwa. So, yan. Click muna natin siya ng isa. Yan. So, animate natin siya. So, yan. So, nakikita nyo, sumaka-ops. Babahan natin yung duration para maagad ng pag-animate. So, drag lang natin ng pabuka. Yan. So, yan. Dapat mababa yung duration niya. And then, hila. Yan, hila. Hila pa kaliwa. Dapat nakasinter lagi yung ating props. Pag gumalaw yung motor natin. Oops. Yan. Sinter natin siya. Yan. Kunting galaw. Susunod natin yung ating props. Yan. So, pag may tuldok na pula, ibig sabihin, naka-animate na siya. Yan. Drag ulit pa kaliwa. So, oops. Gumalaw ulit siya. Taas naman natin. Yan. So, ganun lang sa matapos. Susundan lang natin yung sentro ng motor natin. Sa likod. Oops. Yan. So, ngayon, umadjust yung motor. So, ililiit natin yung ating props. Para pag mukha siyang sumusunod sa motor. So, resize lang natin ng konti. Yan. Then, sentro ulit natin siya. Yan. Sentro lang. Yan. So, drag ulit. Oops. Umasig ulit siya. Sunod lang natin. Wala yung animation. Yan. Ganun lang. Susundan lang natin yung galaw ng pit ng motor natin. Drag ulit pa kaliwa. Oops. Yan. Umadjust ulit. Yan. Center lang. Tapos resize ng konti. Para magmukha siyang malayo din. Yan. So, move ulit. Yan. Susunod lang sa likod ng motor. Yan. So, resize. Para magmukha siyang sumusunod. Yan. Adjust ulit. Ayan. Sentro natin. Din resize. Oops. Resize. Yan. Adjust ulit pa kaliwa. Oops. Yan. Yan. So, medyo malayo na siya. So, tapat natin siya. Wala na agad yan. So, resize. Resize tayo. Medyo malaki na yung ating props. Naiwan na. Dapat maliit siya. Yan. So, resize. Yan. So, ayan. Play natin sa umpisa. Tingnan natin yung result niya. Kung ano na. So, ayan. Yun. So, ayan. Spot na siya. So, kayo nang bahalang mag-animation ulit kung hindi pa kayo satisfy. Yan. Ito na tayo sa last scene natin. Yan. Yung nawala na siya doon sa screen. Yan. Natin yung parting lilipad na tayo. So, itapat lang natin siya doon. Yan. Doon sa end ng layer natin. Yan. So, and then, layer ulit. So, media. Yan. So, hanapin natin yung ating last na ni-save dun sa ating KineMaster. Ito yung background erase natin na katawan natin na nakasakay sa motor. So, ayan. Click natin yan. Yan. Next. Ayan. So, chroma key muna natin. So, chroma key, enable yan. Simple lang natin. Maganda. So, ayan. Fit natin sa screen. So, manual fit screen natin siya. Ayan. So, drag natin pababa yung arrow para lumaki. Ayan. Fit lang yan. Fit dapat. Yan. So, drag natin pataas. Yan. May guhit naman yung kulay pula. So, makikita nyo. Pag nag-cross na yung pulang guhit, ibig sabihin sintro na siya. Ayan. So, ayan. So, back natin ng isa. So, ito, dito na. Animation na tayo dito sa paglipad niya. So, click natin yung parang susi sa kaliwa. Ayan. So, ayan. So, and then, animate natin. So, asig natin konti lang. Ayan. So, take off natin. Animate take off. So, drag natin pataas. Ayan. So, ayan. And then, resize natin ng konti. Para magmukha siyang umangat.
Yun, dapat sentro lang, dapat yung kulay, guhit na kulay pula yan, lalabas. Ibig sabihin, pasentro siya. And then, drag natin ng malayo. Yan. Sagad na natin dyan sa dulo. And then, resize. Paliitin natin siya. Yan. So, paliitin natin siya, isagad na natin dito. Then, hilahin natin ulit siya dun sa gitna. Yan. So, and then, drag pataas. Yan. At dapat may guhit na kulay pula para ibig sabihin nakasentro siya. Yan. So, drag na natin siya doon sa dulo hanggang sa mawala doon sa screen. Yan. So, tingnan natin yung resulta niya. So, kapag smooth na siya, so, okay na siya. Hindi na natin kailangan ulit-ulitin. So, kapag naman pangit yung result, so kayo nang bahalang reanimate again. So, nasa sa inyo kung ano yung gagawin yung animation. So, kapag mas gusto niya mas smooth yung animation paglipad niya, so, kailangan tagalan natin yung editing natin. So, gaganda natin yung animation natin. So, ngayon, try mo natin siyang i-play. Natin yung result niya. So, ayun. So, okay na yung animate niya. So, ganyan na siya. So, kayo nang bahalang mag-reanimate para maganda yung or smooth yung paglipad niya. So, try natin i-play sa umpisa. Yan. Ito na yung final result ng ating editing. So, yan. Kayo na rin bahalang maglagay ng mga sound effect at music natin. So, yan. So, buo na siya. Yan. So, ayun guys, kung may natutunan ka sa video na to, pa-share na lang and follow para maikalat natin sa iba. Di ko alam bakit ba nagkakaganto. Ayaw na.